Ano na kaya ngayon ang bagong senaryo sa usapin ng palay? Narinig na ng pamalaang nasyonal ang tinig ng hinaing ng magsasaka na Mindoreños. Alamin natin ang katayuan nito sa pamamagitan ni Jose Joe Vidal na isang leader magsasaka ng Bantay Oxy. Malaki po ang problema na kinakaharap pa rin ng ating mga magsasaka dito sa Occidental Mindoro, partikular pagtatanim po ng palay at ang itong sibuyas. Ano po? Bagamat marami na pong ipinarating na mga hinaing ang ating mga magsasaka sa ating pamalaan, ay patuloy pa rin ang diskontento ng mga magsasaka. Parang hindi namimit yung yung both sides, Sabi ng gobyerno ganito, sabi ng pamalaan ng pamalaan ganito, sabi naman ng mga farmers ganito. Dapat magkita na ngayon, kumbaga let's cross the bridge, or meet the halfway ng bridge. At doon dapat tayo magkapanagpo para magkaintindihan. Ngayon, naalamin po natin ang mga issues pumapaloob po dito sa naturang usapin. At ngayon, kaugnayan po natin ang isa sa leader ng mga magsasaka na kung saan ay marami pa rin silang sentimiento. Makukuha po natin dito yung kanilang mga nais na hilingin, gawin, para naman siyempre sa kapakanan ng mga magsasaka. Sa ibang bansa nga, yung mga magsasaka, nakikita ko naka Mercedes-Benz, naka Rolls-Royce, naka ganyan, di ba? Bakit dito hindi? Hindi natin magawa. Okay, so, bigyan natin ng pagkakataon. Ano po ngayon ang sitwasyon natin? Bagamat nagpunta na kayo sa Senado, sa Kongreso, narinig na ang hinaing ng ating mga magsasaka. Ano pa rin po ang problema talaga? Okay. Ganito yan, Mar. Talagang napakalaki pa rin ang problema ng mga magsasaka. Dahil hanggang sa ngayon, ay pa rin yung RTL ay nananatili pa rin yung rice tarification law. Na yung particular sa palay, no? Doon muna tayo mag-focus sa palay. Even doon na meron mga assistance ang gobyerno dahil doon sa mga taripa na nakukuha natin sa pag-import ng bigas, pero hindi yun sasapat eh. Mantakin mo, mas malaki pa ang kinikita ng mga negosyante na nag-i-import ng bigas sa ibang bansa kaysa kinikita ng mga magsasaka. At ang batas na yan ay taliwas doon sa talagang gusto nilang tumulong sa mga magsasaka. Dahil alam na natin, pag nag-import ka ng bigas sa ibang bansa, ay kakumpetensya yan ng bigas ng ating lokal. No? Kaya hindi siya mag-uugma. Tama yun na talagang hindi nag-uugma. Dahil nga kung minsan, alam naman natin kung minsan may mga talagang nakaupo din sa atin sa gobyerno na iniisip ay yung kita, hindi yung serbisyo. Kung paano pagkakakitaan yung mga magsasaka. Even though nagbigay sila ng mga rice processing center, mga ayuda na traktora o mechanized farming, pero patuloy pa rin yung pag-import nila. Ibig sabihin, kung umani ka man, wala ka namang market. Anong gagawin? Ibig sabihin nito, hindi pa rin natigil itong import. Bagamat may kautusan po na hindi na mag-i-import ang ating bansa ayon dito sa utos ng Pangulo. Oo. Actually, kaya kami nakarating sa Senado dahil pinapaamyendahan namin yung rice tarification law, no? Yung ipinasa noong mga nakaraang administration, no? Sa ngayon, talagang ipinaglalaban namin na maamyendahan man lang yan. Kung hindi man nila ma-repeal, hindi man nila matanggal talaga, yung akuan ay may amyendahan man lang, mga provisions na talagang papabor doon sa mga magsasaka. Pero alam mo ang nangyari dyan? Bago umalis si Senator Cynthia Villar, nagpasa pa sila ng isang batas na in-extend yung rice tarification law. Supposedly, dapat itong 2025, tapos na yan, wala na yan, kasi hanggang 5 years lang yan eh. Pero in-extend pa nila hanggang 2030. O imagine, hanggang 2030 pa tayo maghihirap na kung saan, alam naman ng gobyerno na kaya hindi kumikita ang mga magsasaka, particular yung mga nagtatanim ng palay, because of this batas. Yung batas na rice tarification law. There's something fishy, no? Parang may nakikita ako doon. Bakit bago umalis, itong si Senador Cynthia Villar ay pina-extend niya pa. Something fishy. Siyang may gawa nito, di ba? Kasi siya nag-sponsor niya. Marami nang tutol dito. Pero palagay ko parang, sad to say, opinion ko to, parang siya lang makikinabang dito. Talaga ka, kasi mga negosyante. Mga negosyante. Mantakin mo, palagay na natin, yung ibang mga mall. Yung mall kasi, flooded na mga imported rice. Paano na yung, ibig sabihin, imbis na may mapagbabagsakan kami mga magsasaka, magdadalhan kami. Wala na. Wala na, kaya nga halos napepending. Bago ngayon,
ang ginawa pa nila, nakapasok doon sa isa sa component ng rice tarification law, yung mandates ng NFA na ginawa nila, Yes. sinakal nila Mm-mm. hanggang doon lang sila, hanggang buffer stocking at saka 5% lang ng total harvest ng buong Pilipinas ang absorb ng National Food Authority. Di kawawa ang pagsasaka. Kawawa sa 95%, sa mo dadalhin yan? So kung bibili sila, 5% nga ang kukunin ng NFA, na dapat sana nga, hopefully 100%. O, 100%. di ba? Kasi sana. para sa magsasaka sila, Oo. they were created, ang NFA was created para sa mga, in behalf ng mga magsasaka or para sa mga magsasaka. And yet, the fact is, 5% lang ng production ng 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 magsasaka, o buong Pilipinas yan, ha? sa Pilipinas ay 5% lang. O, yun lang ang Ito absorb. ngayon ang Yes. nakapagtataka dyan eh. Pagkatapos i-declare ng gobyerno na, may shortage tayo. Yes, yun ang lagi nilang Yan, di ba? Dahil nga, katulad yan, ilang Oo. taon na ang mga naka-stock na palay ng National Food Authority. Hindi may benta. Oh, hindi ba ibenta? Kasi walang kalamidad. Walang kalamidad. Ayaw naman natin ng kalamidad. So, ano gagawin nila dyan sa stock na yan? Yes. Daang libo yan. Milyon na nga pala. Milyon na. Yan ang Oo. naka-stock dyan. At kaso, hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Ilang taon na yan. Pakakainin mo ng laon yung mga may Pilipino. Oo. At hindi ka na rin nakasigurado kung talaga yung quality maganda yan. Dahil habang tumatagal yung stock mo, Siyempre, medyo naging laon, discoloration, nababawasan yung quality. pested. Oo. Yan ang kalimitan nangyayari dyan sa ating palay. The irony of this, bibenta mo yung palay mo sa NFA, yung 5% na lang yun, Oo, 5%. Yung 5% na yun, ibebenta mo sa NFA. Hindi ang kailangan pa yung good quality. Meron mga percentage na dapat ganito, hindi tuyo, kailangan tuyo, yung mga ganon, di ba? Yes, doon sa standard ng Oo. kanilang classification, napakahigpit. Napakaigpit, napakataas pa. Oo, hindi halos makapasok. Ay, ngayon nga, ang daming palay na bumabalik na mga magsasaka, mantaki mo, ang gastos nila, pagdadala mo pala, pag-transport pa lang noon, Oo. dadali mo sa bodega ng National Food Yes, Authority, oo. bago mare-reject lang, ay di, saan na? Kasi sa ganyan pa, yung transportation. Talaga ka. At saka kung saan mo na naman ibebenta, kung ibebenta mo naman ito sa labas, ay napakababa ng presyo. Oo. Ay paano pa natin matutulungan natin ating mga magsasaka na ito? Oo. Ngayon, talagang ang stock pa ng palay na nasa labas na hindi pa nabebenta ng mga farmers ay marami pa. Makikita mo naman yan, nasa highway. Oo. Yung iba, hindi na nila maiuwi sa bahay dahil wala naman sila pag-stockan sa bahay. Okay, so ang isang solusyon nila ngayon ay meron tayong mga rice processing na Yes, ipinagkaloob sa katulad ito, Magsaysay, Rizal, Rizal. at Sablayan. Yes, oo. Yan, meron yan. Pero ikaw, sa pananaw mo, itong mga rice processing ba ito na ipinagkaloob din ng DA, siyempre, supportan nila yan, sapat na ba yun? Kung yan, maganda pa dagdagan nila, sana bawat bayan lagyan nila ng Bawat bayan. bawat bayan lagyan nila ng rice processing center at saka yung mga kooperatiba na kayang mag-operate. Kasi malaki din ang gastos niya sa pagpa-operate ng mga rice processing center na yan Dahil talaga kailangan mo rin ng tao, particular, lalo yung electric power natin, napakamahal puro kanyan, gumagamit ka ng kuryente. Dadagdag pa ngayon. Oo. Oo. Kaya yun ang kailangan. Pero kailangan talaga, dahil katulad ngayon, meron na kami nakita na sampulan, yung sa Magsaysay, na inaugurate itong nakaraang buwan lang, ay talagang, kumbaga sa ngayon, nag-ooperate sila, nakakatulong dahil yung mga na-reject sa National Food Authority at saka yung mga storm damage palay, ngayon sila ang bumibili. Oo, sila nag-absorb ngayon at kahit pa paano, nabibili kaysa naman hindi mabenta. Maganda. At ngayon, yun ay kanilang ibinibenta na ngayon sa murang halaga. Parang balita ko, ang premium na nila, pinakamaganda ng palay yun, 32 pesos lang. Wow. O 30 hanggang 32 pesos. Imagine, nakakatulong. Parang hinihikayat mo yung ating mga magsasaka na yung mga nire-reject. Para hindi na kayo makaranas na mag-reject, magsaysay na lang kayo. Oo, kaya nga kinakausap namin yung mayor at lagi ko nga kausap yung kanilang MAU na si Chavez, At talagang sir, salamat tayo at natutulungan natin yung mga magsasaka dahil nga ito kahit papaano na re-resolve yung kanila matakan mo magpapasko ngayon wala silang kapera-pera Yes. at saka yung hindi mo baga alam kung saan mo ibebenta. Ngayon, nakakatulong po ngayon yung LGU na Magsaysay sa pamamagitan po ni Mayor at sana po dumami ito
at ng lahat ng mga magsasaka dito sa ating lalawigan ay talagang ma-absorb natin. Wala po sanang Oo nga matatapon na palay. Kaysa nandyan po ay habang tumatagal po yan. At saka sa laki ng bayarin ng mga magsasaka na kalimitan naman kasi yung mga puhunan nila, inuutang yan. May kompromiso po yan. Kaya maganda po ito. Pero ito, yung mga RPS na yan, yung Rice Processing Center na yan, galing yan din po yan doon sa ating imported na yung pag-import nila, yung taripa, nanggagaling dyan. Pero sabi nga namin, hindi rin sapat dahil iilan lang naman talaga yung nabibiyayaan yan. No? Okay. Oo, tama ka dun. Ngayon, at puntahan natin ito ngayon yung kasi talagang kulang yung ating rice processing. Bagamat sinimula na, eto ngayon may usapin. Naglatag ang ating pamahalaan na magkaroon na yung floor price. Okay, floor price, yes. Floor price. Pag nag-usapan po natin mga kaibigan ng floor price, hindi ka nabababa doon. Pwede kang tumaas. Tama Yes, po ba yun? pwede. At ngayon ay nag-create, ewan ko na kung ano na nangyari kasi sa inyo din ang galing din yan nung kayo pumunta sa Senado at sa Kongreso. Ang napag-alaman ko ay ito'y bubuin ng Department of Interior and Local Government para daw magkaroon ng ngipin. Yes, tama. Tapos ang National Food Authority. Yes, tutulong. At yung Department of Agriculture. Yes, Yun. So yung tatlong yan ang magtutulong-tulong para doon sa price ceiling o floor price kung tawagin natin sa palay. Nasa palay yun. Kasi dati, ang palay, nagulat ako yung palay, naging 10 piso. Oo, nag-8 po. Just imagine that. Mapapamura ka talaga. Huwag lang tayo magmura dito. Bawal. Bawal. Okay. Okay, so ano na po ang status nitong binuong komite o yung composite team para tumingin po dito? Okay, isa yan doon sa may pinasa namin ng mga resolutions na maglagay ng floor price at ibalik yung mandate nga sana ng National Food Authority. Yun, Yes. natuwa kami dahil yung floor price ngayon ay sa wet o yung basa, yung halabas harvester, ay bibili na ng gobyerno. Gobyerno ang bibili ng 17 pesos. Teka. Sino bibili sa gobyerno? Yan. NFA. NFA at saka yung LGU. Dahil ipapasok na, dahil doon sa Executive Order 100 ay para sa floor price. Oo. Yung Executive 101, that is yung for Sagip-Saka Act. Na kung saan, yung Sagip-Saka Act ay pwede nang pumasok yung LGU, yung local government unit natin, para doon sa agricultural enterprise. Ibig sabihin, pwede na siya magnegosyo. At ang pagninegosyo, Teka. Kilinawin lang natin nga, yung LGU ay local pwede nang magnegosyo. Yes. Hindi na gagamitin doon sa bibili lang ang LGU kapag mayroong kalamidad. Hindi. Throughout ako. Liwanagin natin yan. Agricultural enterprise, papasok siya doon. At ang sabi nga ni Senator Kiko Pangilinan, ay yung mechanics noon ay LGU to LGU, local government to local government. Magbibigyan ka ng sample. Halimbawa, ngayon kayo workout ko, nakikipag-usap ako ngayon doon sa aking mga ka-classmate sa Los Baños. Dahil yung mayor ay kaibigan nila at naring kilala ko rin dahil halos parang kaisingidad ko raw hindi ko pa rin namimit si mayor. Ang sabi ko nga, mag-uusap yung magsaysay dahil meron siya ng rice processing center. Kasi dapat yung rice processing center, sabi ko nga kay mayor, ay may-utilize natin, hindi maging white elephant. Kasi kung tatayuan ka nga ng rice processing center, nandyan naman yung imported rice, hindi mo magagamit yan. Kailangan gumawa tayo ng pamamaraan. LGU to LGU, ibig sabihin local government unit ng Magsaysay at local government ng Los Baños, magkaroon ng MOA. Lahat ng mga bigas na kailangan ng Los Baños, and daming tao dyan, kakaunti naman ng bigas sa talagang may kakayanan na bumili, magkaroon tayo ng MOA na lahat ng kailangan yung bigas na kakainin ng inyong mga consumer dyan, ay kami ang magsusupply. Ganito, halimbawa, kung kailangan mababa, kasi mas maganda to kasi direct mas direct doon sa consumer, farmer to consumer, ang mangyayari dyan, wala nang middleman. Kaya lang tumataas naman yung ating mga presyo ng ating mga bilihin. Ahente. Patong dito, patong doon. Nakakailang patong, kaya ang pagdating sa pamilihan, napakamahal na. Ganito mangyayari. Halimbawa, mabili namin ng 23 pesos. Kung 23 pesos yung bibili nyo, no? Libre naman yung inyong rice processing sa yung facilities nyo. Ibig sabihin, hindi kayo namahunan binigay ng gobyerno. Ang gagastosan nyo na lang dyan ay yung kuryente, at saka yung labor, then maring yung transport cost. No, yan na lang. At makukompute natin, mas mababa nga. No? Kung may papasa natin, kaya natin ipasa doon sa kanila ng 40 pesos. Sabi ko, 40 pesos. Di, ibig sabihin,
mura ha, 40 Oo, pesos. oo. Dati ko kasi sa pamilyahan na sa Los Baños, kalimitan 50 pesos, 60 pesos, 45 Oo. pesos, palagay ng ganoon. O Oo. ganito. Ngayon, pag binigay natin yan, yung inyong mga sa palengke, yung mga vendors nyo na nagtitinda ng mga bigas, Mm. o kaya yung mga senior citizens Mm. na gusto mag-create ng livelihood project, kayo ang mag-supply sa halagang bibigay namin sa kanila ng 40 pesos and then pwedeng ibenta nila hanggang 45 pesos. Oo. Diba? Magmakapin sila, magpatong lang sila ng 5 pesos na kung saan yung i-supply namin bigas ay good eating quality. Ibig sabihin, kayang i-compete doon sa mga imported. Dahil Pero pag sinabi mong Mindoro ayaw daw, pinagpilahan yan. Quality. Talagang Quality. kilalang kilala ang Mindoro rice. Kaya yun ang Oh. sabi namin at lagi ko nga sabi dun sa MAU, kailangang malaman natin kung ano yung mga variety na talagang tanggap ng publiko, Oo, tanggap oo. ng mga consumer, yung talagang gusto Yes. nila, no? At ayun lang ang itatanim natin, huwag na tayong magtatanim ng ibang variety na kung saan ay talagang kaya nating ilaban doon sa mga imported. At saka palagay ko, yung sinasabi mong yan na yung variety na yan, ay yan yung napag-usapan na doon sa ugnayan sa Yes, oo. ng magsasaka. Dahil gawa ng, ang sabi nga ganyan, wag na kayong magdami ng ano. Oo, na variety. Tatlo lang. Yun ang Pagpilian nyo na doon. Oo, At yung yun ang masarap. alam ko, per municipality, ganun. Kung ano yung akma sa iyo na variety, yun ang kunin nyo at masarap yun. yung masarap. At kabisado ng tao. Kabisado. Ano, yung magsasaka. Oo. Yun. Yung hindi yung basta na lang babagsakan ka ng ganitong binhe, Na na hindi hindi- mo man alam kung paano at napakamahal pa ng paggagastos. So, nag-iisip ka pa, paano may tanim ito? Oo, talaga Diba? ka eh. Hindi mo kilala eh. Bago eh. Sabi lang, bago. Oo. Alam mo naman tayo, pasabi, pag bago, tanggap agad. Ito ngayon, paano ngayon yung sistema na ito? Ito ba ngayon ay nag-materialize na, gumagana na yung ganong sistema? Yun. Doon papasok yun doon sa mechanics. Kasi parang alam ko, pinaprocess pa lang nila yung guidelines doon sa Sagip Saka Act. Mm. No? Kaya sabi ko nga, mas maganda kung ma-interview kami o kaya pumunta dito yung mga taga-Department of Agriculture, mag-conduct sila ng consultation, farmers consultation. Ano po ba ang ramdam nyo? Ano po ba yung... At yun na may input nila para dun sa habang pinaprocess nila paggawa ng guidelines o IRR o Internal Rules and Regulation about dun sa Sagip Saka Act. At ito mismo, mga data na to, inanggaling sa mga magsasaka. Hindi yung nandun sa taas na nasa loob lang ng kwarto na malamig at saka nag-aantay lang kung ano. Maganda yung konsultahin. Ito po ba ay talaga angkop? Ito po yung variety? Subukan natin isaing. Ito ba? Kaya natin laban. At sigurado Continuous consultation. Yes, hindi yung pagkatapos. Pagkatapos ito, tingga na naman tayo. Tayo na, diba? antay na naman tayo kung kailan naman magkakagulo. Ano, Pag nagkaroon ng consultation na naman. Oo, dapat continuous talaga. Continuous, At oo. saka yung market. Kaya nga sabi namin, dapat do sa marketing arm, sabi namin, happy ang farmer. Ibig sabihin maganda yung presyo ng pagkakabili mo ng Oo. palay ng farmer. At happy din yung consumer. Mas mababa, Oo. affordable, at saka talagang good eating quality. Oo. Yung ibibigay mo, na yun ay pa-flood mo ngayon sa mga consumer. Dumating man yung mga imported rice dyan, mas mura yung sayo at saka kagrado niya o kaya mas masarap pa doon sa inintroduce mo na variety ng palay o variety ng bigas, di sino bibili pa ng imported? Mawawala ang importation. Yun ang magiging tugon no. Yes, oo. Sana hopefully mag-materialize to, no? Itong binabanggit mo as soon as possible time. Oo. Sabi nga kasing ganyan aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Oo, kaya, di ba? Kaya ngayon, workout namin, kaya lagi akong nakipag-usap din kay Bukal Road Agas. Sabi ko, Bukal Road, sponsoran mo to sa Sangguniang Panlalawigan na lahat ng may mga RPS, kasi tinanong ko din ng Baka PhilMec. siguro pati munisipyo. Munisipyo lahat. Dapat municipal level, barangay level. Barangay level. Kasi yung barangay, sakop nila yung mga magsasaka yan. Oo. Gawa ng resolusyon, tapos dalhin sa munisipyo, tapos dalhin sa Sangguniang Panlalawigan. Pati ba yun? Oo, na gumawa sila ng executive order na lalo na itong mga 4-piece natin. Sabi ko nga, yung 4-piece, dapat may part na bigas, yung in kind. Halimbawa, kung kalahating kabang bigas, buwan-buwan, yun ang isusupply mo at babawas. Yung sa kanilang subsidy, yung sa kanilang allowance, na kung saan, nakadirekta na at capture mo na yung market. Natulungan pa natin yung farmer dahil nabili ng munisipyo yung kanilang palay, nagiling nila, and then nung naging bigas na, sinupply naman nila sa 4-piece. Ibig sabihin, direkta, hindi na siya bibili doon sa palengke. Kung na less pa yung gastos ng mga taga 4-piece dahil matakay mo,
nabigyan ka ng pera, pupunta ka sa palengke, mamali. Samantalang ko, ayan na agad. Ang kalahating kaban, kung kalahating kaban. Di ibig sabihin, yung ating bigas ngayon, iikot yung kwan. Iikot yung pera tama, din, dito na lang, hindi na lalayo. At saka, talagang ibibigay mo naman talaga yung good eating quality, yung masarap na klase ng kwan, yung mga premium o well-milled rice, yan ang ating ibibigay sa ating mga consumer. So, well said, well said. At siguro, at the end of the day, kailangan natin ngayon yung ano na yung konkretong dapat gawin o nakikita na ngayon natin sa ginagawa ng ating pamahalaan at yung inyong move sa inyo. Parting words na ito, mga kaibigan. At huwag kayong maalis mamaya sapagkat meron pa rin tayong pag-uusapan dito yung tungkol sa sibuyas. Pero tungkol dito sa palay na talaga naman pag binili mo sa magugulantan ka, binili ng yung palay na nasa 10 piso, 8 pesos. Ganon, tapos pagdating sa merkado, ibinebenta ng anak ko, Diyos kong mahabagin. Pagkatapos pagka nagluto ka, nagsaing ka, marami pang matitira. Talaga. May inis ka. Okay, so sa ngayon, ano ang konkretong ginagawa na o inaasahan ng ating mga kababayan tungkol po dito sa palay? Yung tungkol sa floor price, magkano? Kasi minabanggit ka, 17 pesos. Yung 23 pesos sa tuyo. 23 pesos sa tuyo, ganon. So, fix na ba yun? Fix na yun. Kapag basa, 17. Wala nang usapan. Wala na ibang usapan. Pagka tuyo, 23. 23. Paano yung NFA? Meron pang Parehas na sila ng presyo. Parehas na sila ng presyo. Ayun, very good. So, nasa iyo ang pagkakataon, ano ang dapat pang gawin ng ating mga magsasaka at ng inyong samahan para mas lalong marinig pa ng ating gobyerno at update tungkol dito sa yung team na ginawa ng NFA at saka ganito. Sige, nasa inyo po ang pagkakataon, sir. Okay. Maganda yung sinusubaybayan namin yung dun sa executive order na inilabas ng Senado na pinaprubuhan ng presidente, yung 100 at saka 101. Yung 100 is the floor price at saka yung 101 ay sagip sa kaak. Napakaganda pong batas yan na nailabas nila dahil mismong gobyerno na ang gagalaw. Yung magtutulungan na po, katulad yung sabi ko nga, yung DSWD, dahil hawak niya ang 4-piece, ay magmamarket ang DA pamamagitan ng local government unit, at ang local government unit ay pwedeng suportahan o bigyan ng pondo na puhunan ng Department of Agriculture na siyang pambili niya ng palay doon sa, kasi kung nakatali pa rin sa buffer stocking ang National Food Authority, hindi siya makapabili, wala siyang power na bilhin talaga lahat. Samantalang ko ang government unit ay mabigyan ng puhunan, alamin nila, kaya nakausap ko ngayong bawl ng magsaysay, ilan ang hectarage ng tinatamnan ng palay pag main crop, ilan ang hectarage sa tinatamnan ng pag second crop, at yun ang dapat mabigyan ng pondo, puhunan, para mabili niya lahat yung palay ng mga farmer, at yun ang mai-market nila, particular dun sa mga 4-piece na nasasakupan ng bayan ng Magsaysay. Yan ang isang sample, no? Kaya kung malibigyan lahat ng RPS, katulad ng ako, yung watcher, ang watcher kasi ay isang kooperatiba. Makakatulong din yan. Bibigyan din siya ng puhunan. At ang Sambemco nandoon din sa Sablayan ay isang kooperatiba din yan. Ang LGU lang kasi na nabibigyan dito ay ito, patapos na yung sa Rizal, at itong kuwan na ay operating na, itong nasa Magsaysay. Kaya kung makikita nating sample, kaya ako po'y nananawagan kay Senator Kiko at lalo na rin po sa ating Department of Agriculture Secretary, Chu Laurel, na tignan po ninyo, konsultahin nyo po kami, at gagawin po namin ng example. Tulad po ng sinasabi doon sa Sagip Saka Akna. LGU to LGU, mag-match po yung mga local government natin. Katulad po kung Caloocan o kaya itong Quezon City na kami ay kausapin. Katulad po ng Sablayan. Ang Sablayan ay mas malaki ang area kaysa Cavite. Samantalang Cavite ay napakaraming tao. Ang Sablayan ay napakaraming bigas. Bakit hindi natin i-match yan? Yung kami, ang Sablayan ang supply ng bigas dyan sa Cavite. Wala nang ibang papasok na bigas kung hindi galing sa Sablayan, ay kayang-kaya po niyang suportahan, kaya niya pong pakainin ang isang probinsya kumpara do sa isang munisipyo lang na kung saan ay napakalaki ng area para sa taniman ng palay. Ito po yung mga sistema at ito po dapat i-work out natin, pag-usapan natin paano po ba talaga yung mechanics. Ang importante po, wag na mag-import itong mga binigyan nyo ng import permit, itong mga negosyante na nandito po sa Pilipinas na walang ginawa kung hindi magpayaman, hindi kontento sa kaunting kita, at
ang talagang magsasaka ang tinatamaan, kaya kaming mga magsasaka ay bumabagsak ang kabuhayan. Lubog na sa utang, baka mabenta pa ang aming mga ari-arian. Tunay na masalimuot ang simula pa noong unang panahon at hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan ang problema ng magsasakang Pilipino. Bakit? Hanggat may mga personal na interes ang ilang nasa gobyerno.